pinagpalang araw po sa lahat. Good day everyone, sa lahat na aking magigilon mga subscribers. Narito po kayo tayo ngayon sa dinala ko po kayo ngayon sa aming babagong sinisimulang stingless bee farm. Okay? Narito po tayo, excited ako ngayon gawin itong vlogs na ito dahil magha-harvest ako for the first time sa aking nag-iisang stingless bee hive. Okay? Pero bago ang lahat, bago ko simulan na aking vlogs, gusto kong batiin si Engineer Tokayo, Eric Hugno na all out kung sumuporta sa ating channel. Walang skip yan kung manood. So sir, good day sa iyo at salamat sa iyong panonood. May God bless you at maging di sa buhay ni Sir Joey Albert Bueno, sa may-ari po ng Aquaponics Philippines. So salamat sir sa inyong panonood. Okay, sa lahat ng nanonood, kung hindi ko pa nababanggit sa akin mga shoutout, yung mga nababanggit nakikita nyo sa screen, mag-comment lang po kayo. Si Kuya Eric Team Madamot is babatiin ko kasi sa channel ko. Okay, shoutout lang po kayo, magpa-shoutout lang kayo, drop your comment sa baba. Okay, with no further ado, pakaminip na naman yung iba na mainipin. Atin na pong simulan ng ating vlogs na ito sa araw na ito. Papakita ko sa inyo paano split at harvest, proper way of splitting and harvesting stingless bee hive, okay, at yung colony. The very first thing na dapat natin consider sa ating pong pag-start ng harvesting base sa aming mga trainings ay ihanda natin base sa aming mga tinuro sa akin ng momento. Maglagay tayo ng bulak sa tainga. Medyo hindi ko kayo maririnig ngayon. Sadya naman hindi ko kayo maririnig. Huwag lang po sa ilong. Huwag lang maglalagay ng bulak sa ilong. At yun ay kaiba. Ito, masking tape, kailangan natin ito mamaya. Naka-ready dapat yung ating bottom board, yung ating bagong the honey super na ililipat, yung ating sterilize, i-sterilize natin ito mamaya. Papakita ko sa inyo para malinis yung lalagyan natin ng honey. Okay, sterilize muna po natin para siguradong walang bakterya yung ating, tapos yung kamay natin nilagyan natin alcohol in advance natin dahil pag mabango, hahabulin tatingin nila sa atin pag mabango ay bulaklak. So start tayo maya pagkatapos nating sterilize. Okay, make sure that you are going to sterilize the knives that you are going to use in harvesting. Yan, okay, for us to ensure that the bacteria is not present, to kill the bacteria. Make sure also to sterilize the pot that you are going to use as a container for our harvested honey to ensure that the bacteria is killed and contamination is will be avoided. Okay, I think that's enough. Pagkatapos po natin ma-sterilize yung ating gagamitin, kailangan na po natin magsuot ng PPE kahit wala na po yung kamay dahil sila po na may stingless. Ibig sabihin wala silang sting, kaya nga po sila stingless. Ang purpose nito is para hindi ka pasukin sa tainga, sa ilong, maliban sa bulak natin. Dahil minsan may nakakalusot kaya may bulak po. So ready na tayo. Let's start. Focus ko po sa inyo. Panoorin niyo po. Dapat nga po pala kung gagawin natin ito, dapat mainit po. It must be in the around 9:30 to 2:30 in the afternoon. Bakit? Para sila po ay yung mga worker bee ay nasa labas. Okay? Ano na natin itong yun, pinasok ng guya. Okay. Titingnan natin yung ilalim kung may honey na. Kung may honey na, split na natin. Mukhang hindi pa siya strong, pero titingnan natin kung may laman sa loob. I-inspect na rin natin. Yun ang problema pag hindi ka nag-i-inspect. Ito ay base baguhan pa ako, dapat tinitingnan natin itong
laman. So pumili tayo ng isa. Binili ko po ito kay Ma'am Melinda, Melinda Bee Farm. Kaya nangangagat na sila. Matatapang talaga po itong Trigona. Hindi sila nakaano dahil napasok ng guyam. Walang kung anay ito o guyam. Medyo may kalaban po talaga ang stingless bee. Kaya kailangan ng tiyaga din sa pag-aalaga. Yung mga kalabang nakakalusot yan, oh. Kailangan patanggalin natin mga itlog ng guyam na yun. Ibang klase siyang guyam, hindi siya pangkaraniwan. First time ko siyang nakita. Yan, pinupulpog na tayo. Matatapang talaga itong Trigona. Dumikit na. Ito yung disadvantage ng kahoy. Medyo later, so patuloy lang po kayo magsubaybay at gagawa po tayo later on ng concrete. Pwede po kasi yung concrete. May napanood akong video patungkol dyan. Concrete ang ginawa. Tapang nila, oh. Yun, dami na, laman. Meron na rin naman tayong maha-harvest. Pwede na natin siya split. Kaso medyo nabulok na yung bahay po nila. So ito siya, oh. Tatanggalin natin siya. Scrape natin ito ng papaganito. Focus ko po sa inyo. Unahin ko ito. Ito po yung pollen, oh, yung kulay dilaw, tapos ito naman yung honey niya. Pagka hina-harvest natin, iwasan lang nating mabuhusan siya ng honey itong brood, mga brood, yung mga anak nila. Babawasan lang natin, tapos hahatiin natin, lalagyan natin doon para maging starting uli nung kabilang another beehive, okay? Babawasan lang po natin yung kanyang honey plus yung kanyang yan, oh. Iwasan po nating tanggalin natin yung madudumi. Maagusan yung brood, baka ma-infection. Ang dami niyang pollen, oh. Napakadami niyang pollen. Titira tayo sa kanila ng at least 1/4. Biblical naman, eh. Kumuha ka lang ng konting pulot. Dahil pinaghirapan po nila yan ng 1 taon. Huwag mong kukunin lahat. Bawasan muna natin yung mga brood, yung mga honey na yan. Dahan-dahan lang, baka tamain yung brood. So ito po yung 1 year nilang pinaghirapan. Medyo mahirap talagang kumita ng pera. Too hard. Pagkakagatin ka muna. Yan. Pero nahirapan din silang maghanap niyan. Kaya po siya mahal. 1 taon niyang paghihirapan yan.
Kita nyo, pinupulog tayo kung wala tayong PPE. Ito yung propolis, hindi ito kinakain pero sasama natin para maamoy nung bagong bahay sa sunod. Okay na, titirahan natin tong dating bahay. Nandun ang kanyang honey sa gilid. Meron pa dito, bawasan pa natin dito. Yun. Tapos babawasan na natin ang brood, kalahati. Dapat po ay kuminti natin itong isang medyo mapurol. Dahan-dahan lang po ang pagbawas sa brood. Ilalagay natin dito sa panibagong sa bottom board. Kung paano natin siya kinuha, ganun din natin siya ilalagay. Okay? Ganito po yan. Ganito po pag-split, kalahati lang po, kalahati. Split in half. Para sigurado tayong may queen. Tapos lalagay natin ito sa itong ating in-scrap dito. Ipapatong natin dito. Papaganito po yan. Yan. Lalagyan natin ngayon siya ng mga panibagong honey sa tagiliran para pagkain po nila, huwag silang magutom. Lalagyan natin sa gilid ng honey. Tapos lalagay na natin yung ang ilalagay natin dito sa bagong board ay yung luma. Okay? Nauli natin itong luma. Medyo nasira na siya. Kaya mahirap ibalik. Ay, sorry yan. Baliktad pala. Yan. Okay. Babalik natin. Tapos lalagyan natin ngayon ng panibagong honey super. Ang problema, hindi siya magkasukat. Pero ginagawa natin ng paraan yan. Yun. Nagawa na lang natin ng paraan yan. Ito naman ang ating ilalayo natin itong bago. Ang ating ititira din sa dati ay yung bago. Para malito siya, akala niya bago yun, pala luma. Lalayo natin itong bago. Ito, ibabalik natin sa dati niyang bahay. Ito po yung bago. Gagawa natin ng paraan dito magkasya. Ganyan siya. Lalagyan na lang natin ng tape para wag siyang
sira. Okay? Yun ang mahirap pagka hindi magkakasukat yung binilhan mo, kaya gagawa tayo ng panibagong ating device. Itatakip natin ito, tapos ito yung ating honey super, lalagyan natin sa ibabaw. Yun, nilagyan natin, tapos lalagyan natin ng tape para wag pasukin ng mga masking tape lang pong gamitin natin. Okay? Yun, nilagyan natin ng tape. Bubutasin naman nila yan pag sila ay strong na. Tapos yung butas, magkabila butas. Kaya natin yung sa ilalim na lang nito, butasin nila ito. Babalik yung dati nilang tiraha para dito sila magbahay muli. Bumalik sila. Yun. Sigo naman siya sa ibabaw. Kaso mo may butas. Yung butas na yan, tatakpan natin ng tape para wag pasukin ng ipis. Paikot. Kita. Lagyan po natin ng tape paikot para huwag pasukin ng mga peste. Ano itong ano pa kalaban. Tapos tatakpan na natin ito, yung bago. Ito yung ating ibabalik sa mother. Tatakpan natin ito nang hindi nila kainin. Tatakpan natin yung honey. Tapos bubutasin ulit natin. Kaunti lang para sila ay may mga guyam pa. Inspect nga pala natin yan guys dahil yan ay peste, yan kalaban niya. So yun, sana may natuto po tayo. Yung isa yung pinaka-mother nating kinuhanan, lalayo po natin ng 30 meters para maligaw yung mga worker bees pagbalik. Pupunta sila doon sa bago, okay? If you are blessed by my video, click the like button and subscribe, okay? Thank you for watching. It's me, ang inyong Kuya Eric, ang inyong Kagri. Pansamantalang papaalam, magkita-kita po tayo sa sunod kong mga video. So, ako po'y kinakagat na. Bye-bye! Ito na po yung ating split ano. Kung hindi ko man po na perfect, you can drop your comments naman to improve. Dahil first time nga po. Alam ko kayo mga master pero pasensya na. So, yun lang nakayanan natin. Medyo hindi naging maganda yung una natin harvest. So, we will try our best na ma-perfect ito para sa mga susunod natin mga video. Ma-upload natin yung mas magandang example para sa inyo. Tingnan natin yung kabila. Ito yung pinaka-mother niya. Ito yung bago na inihiwalay natin. So ganito pala talaga sa beekeeping. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang diploma mo. Sa actual ay iba po talaga. Medyo pugpulog tayo ng kagat. Medyo mahirap siya sa una, pero pag nagamay natin yung proseso, yun, pinagtama natin kahit hindi match yung, kasi yung PLP design itong sa medyo minodify nung kinuhanan ko. Parehas silang active, so malaki yung chance na mabuhay sila. So yun, nakalimutan natin takpan yung butas. Tatakpan natin yung ito. Kailan tatakip ito? Dito lang sila sa parang establish nila muli yung kanilang pinagalingan. Kung wala kang tape, pwede na po itong propolis. Ito kanilang ginagamit na dagta po ito. Mas matibay po itong pantakip. Pa-plug natin yung hole, yung butas para hindi pasukan ng mga ipis.